So dito, napahinto ulit tayo dahil nga sa may bagong tinatayong building na dito sa loob ng Club Laia Seaside District. Ito ang kauna-unahang structure na tinatayo sa isa sa mga commercial lots dito sa Seaside District. Hindi pa po natin masasabi eksakto kung ano siya, kung shop house ba or restaurant, or mixed-use na building. Malalaman na lang po natin kapag tapos na. Hi! Ako po si Joanne at ngayong araw ay itour naman natin itong property na unti-unting gumagawa ng ingay at pangalan dito sa Laia, San Juan, Batangas. Ito pong Club Laia ay pangalan nitong project na nasa tabi ng dagat dito sa Laia, Batangas. Hindi po siya yung club membership or organization na nag-offer ng mga shares. Wala pong inaalok na shares dito sa Club Laia sa ngayon. May mga nalilito po kasi akala nila ang Club Laia ay membership association na nag-offer ng mga shares. Sa ngayon ay hindi po ganun ang setup ni Club Laia. Isa po siyang beachside community. Isa po siyang leisure tourism estate na puntahan ng mga tao dito sa Laia, Batangas. At para rin po ito sa mga gustong magkaroon ng property or commercial establishment na within walking distance lang mula sa beach. Sa mga susunod na taon, once na ma-establish na po ang estate association ng Club Laia Seaside District, lahat po ng mga nag-purchase ng lote dito sa Seaside District ay automatic pong magiging member sa Estate Association. Ang area ng Club Laia na dinesign para puntahan ng mga tao ay ang Club Laia Seaside District. Mga shop houses po ang itatayo dito, mga commercial establishments, at beachside accommodations. May mga ina-offer pong mga lots dito, kaya yung mga gustong magpatayo ng kanilang sariling structure na malapit sa beach, or walking distance mula sa beach, ay pwede po sila dito. At may freedom po silang pumili kung ano pong gusto nilang itayo. Dito po sa Seaside District, ang sukat po ng mga lote na available sa ngayon ay between 300 to 415 square meters. At ang presyo naman ay from 56,900 pesos to 60,300 pesos per square meter. Depende po sa location ng lote. Ang mga lot owners sa Seaside District ay pwede maglagay ng commercial or residential building sa property nila. Kung gusto nila ng shop house, pwede. Kung gusto naman nila ng bahay lang, pwede rin. Kung gusto nila ng apartment na may commercial space sa baba, pwede rin. At pagdating naman sa architectural design ng building, may freedom din po silang pumili ng gusto nilang design. May mga hindi na po pwedeng itayo dito sa Seaside District, katulad ng casino, gasoline station, hardware, or junk shop, at meron pa pong mga ibang hindi pwede. Nakalagay po sa Declaration of Restrictions document yung mga pwede at hindi pwedeng itayo dito sa Club Laia Seaside District. Mga 2.5 oras mula Manila, mararating ang community na to sa Laia, San Juan, Batangas. Sa Barangay Laia, Aplaya, matatagpuan ang Club Laia Seaside District. Meron siyang sukat na 10.6 hectares. At nasa tabi siya ng main road, kaya very visible po siya mula sa kalsada. May mga ongoing constructions pa dito sa Seaside District. Pero kahit nasa kalsada ka pa lang, ay maiengganyo ka nang pumasok
dahil sa kaakit-akit at kakaibang design, lalo na yung mga blue robes. Sa katunayan, noong 2023, sa lahat ng mga real estate projects sa Pilipinas, nakuha ang Best Leisure Concept in the Philippines Award ni Club Laia. At sa aspeto naman ng sustainability, ay ongoing na rin po ang application ni Club Laia para maging LEED certified or LEED certified. Ang LEED certification ay isa pong kinikilalang Green Building Certification System, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang ibig sabihin ng LEED ay Leadership in Energy and Environmental Design. Para maging LEED certified si Club Laia, ay may mga kriteria pong dapat sundin at maipasa. Dapat po pabasa ang project sa mga kriteria na binibigyan diin. Kasama na po dyan ang site sustainability, water efficiency, energy consumption and greenhouse gas emissions, materials and resources, indoor environmental quality, at overall carbon footprint. Bawat isa po dyan ay binibigyan ng grado at kapag pumasa ay magiging LEED certified na. Kaya marami pong dadaanan para maging LEED certified. At isa po yan sa abangan natin. Approximately 1.5 kilometers ang haba ng shoreline kapag pinagsama ang shoreline ng Club Laia at Playa Laia. Marami ring mga water activities ang pwedeng ma-enjoy ng mga pumupunta dito, katulad ng boating, rafting, jet ski, swimming, scuba diving, at marami pang iba. Kaya isa po ang Laia sa paboritong puntahan dito sa Batangas ng mga taong nagbabakasyon, mga mahilig sa outdoors, at mga turista. Bago magkapandemya, nakapagtala ng mahigit kumulang 1.5 milyong tourist arrivals ang San Juan, Batangas sa isang taon. At karamihan po nito ay diretso sila sa Laia. Mapapansin niyo po habang naglalakad po kayo dito sa Seaside District, may mga pagka-artistic ang inyong makikita. Ang mga manholes, hindi lang basta manholes, tingnan nyo po, may mga design. Katulad po ng drawing na to, submarine. Yung boardwalk sa tabi ng dagat, hindi lang po siya basta binuhusan ng semento. May mga art design din. Pinag-isipan siya. Ito pong mga lamppost, para po siyang talbos ng alugbate, yung dulo po sa taas. Parang yung babago pong usbong, pero maliwanag po yan sa gabi. Ito pong mga kalsada dito sa Seaside District ay kulay blue. Blue po talaga siya. Hindi po siya yung pininturahan ng kulay blue. Kung subukan po nating tiktikin or butasan ang semento, blue pa rin ang lalabas hanggang sa pinakaloob. At kapag nagutom po kayo, ay pwede po kayong tumambay muna dito sa Captain Barbosa para kumain. Isa po siyang beachfront resto bar dito sa Seaside District na may alfresco dining. May mga lounges at may mga lights din na kitang-kita tuwing gabi. Ito pong dagat ng Laia ay hindi po siya open sea. May mga island sa palibot niya, katulad ng Mindoro at Marinduque Island, na siyang dahilan kung bakit wala pong malalaking alon dito sa dagat ng Laia. Kapag may bagyo lang, medyo nagalaw na yung tubig, pero hindi pa rin po mataas ang alon. Normal lang nagalaw ng tubig. Kaya wala po nagsusurfing dito sa Laia kasi hindi po maalon ang dagat. Ang karamihan po ay boating, swimming, rafting, jet ski, snorkeling, kayak, yung mga hindi extreme na activities, mga family-friendly water activities. May mga nagpipishing din.
Recap po natin, ang Club Laia Seaside District ay may sukat na 10.6 hectares. At nakadesign po siya para patayuan ng commercial establishment, pero pwede rin pong residential kung ang gusto po na lot owner ay residential. Ang sukat po ng mga lote na available sa ngayon ay between 300 to 415 square meters. At ang price per square meter naman ay between 56,900 to 60,300 pesos. Kung gusto niyo po magkaroon ng property dito sa Club Laia Seaside District, kontakin niyo lang po ako sa number na nasa baba. Ako po ulit si Joanne mula sa Landco Pacific Broker Group. Maraming salamat po sa panonood at para ma-update po kayo in the future, mag-subscribe lang po kayo. Hanggang sa muli, bye!